Ka-Express, ginulat ang mundo ng bagong anyo ng Gilas Pilipinas. Hindi na ito yung batang grupo na nangangapa pa sa international stage. Ngayon, unti-unti nang nagiging battle-tested ang core ng national team dahil sina Kai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kembao ay hindi na simpleng future stars lang. Sila na mismo ang pundasyon ng susunod na dominanting Gilas era. Sa mga nakaraang taon, puro potential ang pinag-uusapan tungkol sa grupong ito. Bata, hilaw, kulang sa experience. Pero ngayong papalapit ang susunod na FIBA window, ibang usapan na. Lahat sila may overseas exposure na, mas malalakas na ang katawan, mas mataas ang basketball IQ at higit sa lahat, sanay na sa pressure ng international basketball. Si Kai naman ay kasalukuyang nag-recover mula sa kanyang ACL injury, pero malinaw na malaking bahagi pa rin siya ng long-term system ni Coach Tim Cone. Samantala, sina AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kembao ay aktibong kasama sa Gilas pool habang naglalaro sa Japan at Korea, dahilan para mas lumawak ang kanilang experience laban sa elite Asian imports at world-level competition. At dito ngayon nagsisimulang matakot ang buong Asia dahil kung dati umaasa lang ang Gilas sa puso at crowd energy, ngayon may maturity na, may chemistry na, may sistema na, at ang pinakadelikado, papasok pa lang sa prime years ang mga batang ito. At kapag tuluyang magsabay-sabay ang kanilang peak, baka ito na ang pinakakompletong Gilas score sa modern era. Malaking pagbabago na talaga ang nangyayari ngayon sa Gilas at ito ang bagay na napapansin na rin ng ibang bansa sa Asia. Kung dati, tinitingnan sina Kai, AJ, Carl at KQ bilang young prospects, ngayon iba na ang tingin sa kanila. Hindi na sila developmental pieces lang, unti-unti na silang nagiging hardened international players. At makikita ito mismo sa current setup ng national team. Sa latest FIBA World Cup Asian Qualifiers window preparation, at ayon mismo sa reports, nakita ni Coach Tim Cone ang malaking improvement sa chemistry ng team dahil hindi na raw nangangapa ang mga players sa sistema, mas mabilis na silang nakapag-adjust at mas natural na ang galaw ng core group. Ito ang malaking epekto ng overseas exposure. Si Carl Tamayo halimbawa, hindi na yung batang forward na puro energy lang. Sa Korea, natuto siyang magiging mas physical at mas disciplined sa spacing at decision-making. Ang dating undersized big man ngayon ay nagiging modern stretch forward na kayang makipagsabayan sa mas malalaking imports. Ang kanyang confidence ngayon sa perimeter at pick and pop situations ay ibang-iba na kumpara nung unang Gilas stint niya. Sa Kevin Kembao naman, lalo pang naging versatile. Kilala siya dati bilang all-around forward, pero ngayon, mas mature na ang kanyang pace. Hindi na siya nagmamadali, mas controlled na ang kanyang playmaking, at mas advanced na ang pagbabasa niya sa depensa. At dahil sa KBL exposure niya, mas natutunan niyang gamitin ang kanyang katawan laban sa mas athletic at mas physical na competition. Pagdating naman kay AJ Edu, isa siya ngayon sa pinaka-importanteng defensive anchors ng Gilas. Sa international basketball kasi, hindi sapat ang taas lang, kailangang mobile, switchable at may instincts. At dito nag-level up si AJ. Sa Japan B-League, nasanay siya sa mabilis na sistema at high IQ offenses, kaya mas gumaganda ang kanyang timing sa help defense at rim protection. Kahit si Kai na kasalukuyang nagpapalakas matapos ang kanyang ACL injury, ramdam pa rin ang impact sa future direction ng team. Sa totoo lang, habang wala siya, mas nakikita rin ng Gilas coaching staff kung paano i-maximize ang ibang players sa sistema. At kapag bumalik si Kai na mas malakas at mas mature mentally, posible pang maging mas dangerous ang rotation ng Gilas. Ito ngayon ang nakakatakot para sa ibang bansa. Hindi na bata ang Gilas core, may experience na sa pressure games, may overseas seasoning na, at may chemistry na. Higit sa lahat, gutom pa rin silang patunayan na kaya nilang ibalik ang Pilipinas bilang tunay na basketball powerhouse sa Asia. At dito ngayon, mas lalong nagiging interesting ang direction ng Gilas kasi unang beses sa matagal na panahon, meron ng core ang national team na sabay-sabay nagmamature habang nasa international level mismo nagde-develop. Hindi na puro local competition lang ang experience nila. Araw-araw na silang nakakalaban ng imports, former NBA players at elite Asian athletes sa Japan at Korea at malaking bagay yun pagdating sa FIBA basketball. Noong mga nakaraang taon kasi,
Isa sa pinakamalaking problema ng Gilas ay inconsistency. Kapag bata ang rooster, mabilis mawala ng composure sa punch time. Kapag pisikalan na laban, hirap makasabay, pero ngayon unti-unting nawawala ang weakness na yon. Makikita mismo sa body language ng team. Sa KQ halimbawa, dating emotional player, na minsan nadadala ng momentum, pero ngayon mas kalmado na siyang mag-control ng tempo. Sa Korea, naging mas complete player siya dahil hindi lang scoring ang kanyang role, pinag-aralan na niya ngayon paano mag-create para sa kanyang mga teammates habang pinapabagal o pinapabalis ang laro depende sa sitwasyon. Kaya ngayong sobrang laki ng respeto sa kanya ngayon ni Coach Tim Cone dahil kaya niya maglaro ng multiple positions sa international setup. Si Carl Tamayo naman, parang tahimik lang lagi, pero isa siya sa pinakamalaking glow-up sa buong Gilas pool. Dati kasi undersized forward tingin sa kanya, pero matapos maglaro abroad, naging mas physical at mas confident siya sa stretch 4 role. Ngayon, kaya niyang umatake mula perimeter habang hindi nawawala ang rebounding at toughness niya sa ilalim. Kaya napakahalaga niya sa modern FIBA system ni Coach Tim Cone dahil pwede siyang maglaro bilang hybrid forward. At syempre, andyan si AJ Ado. Sa totoo lang, kapag healthy sa AJ, ibang klase talaga ang depensa ng Gilas. Hindi man siya laging headline maker sa stats, pero kitang-kita ang impact niya sa floor spacing ng kalaban. Kapag nasa loob siya, nagdadalawang isip umatake ang opposing guards. Sa Japan Billy kasi, nasanay siya sa mabilisang rotations at switching defense, kaya mas gumanda ang kanyang instinct bilang rim protector. At ngayon, mas lumalakas ang kanyang katawan at mas nagiging reliable siya bilang defensive anchor ng Gilas. Habang wala pa si Kai dahil sa ACL recovery, mas natuturing tumayo sa sariling paa ang ibang members ng Gilas core, pero kapag bumalik si Kai sa rotation, posibleng tuluyang mabuo ang pinaka-versatile frontcourt ng Pilipinas sa modern era. Isipin mo, Kai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kimbao, kasama pa sina Dwight Ramos at Calvin Aftana. Halos lahat pwedeng mag-switch, mag-shoot at maglaro sa multiple positions. At dito ngayon, nagsisimulang mabuo ang isang delikadong reality para sa buong Asia. Hindi na future ang Gilas core, andito na sila ngayon. At habang tumatanda sila bilang players, mas lalo silang nagiging handang makipagdigmaan laban sa Australia, New Zealand at iba pang world-level teams. Kaya habang papalapit ang susunod na FIBA window, isang malinaw na mensahe ang ipapadala ngayon ng Gilas sa buong Asia. Hindi na ito rebuilding team lang. Ang dating batang core na puro potential ay unti-unti nang nagiging tunay na international force. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.